Sa panahon po natin ngayon ay lagana po ang katuruan at paniniwala patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Malagana po sa buong mundo ang pananaw, paniniwala, doktrina or aral na si Jesus ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama or part po ng Godhead. Ako bilang isang dating Trinitarian ay hindi ko rin naman masisisi ang marami kung bakit nagkaroon sila ng ganong pananaw at paniniwala. Isa rin kasi sa itinuturo or malaganap na katuruan ng mga pastor or mga pare sa ating panahon ay si Jesus daw ay tunay na Diyos na kapantay ng Ama sapagkat si Jesus daw ang Diyos sa Old Testament. Alam ko, hindi kakaunti ang may ganyang paniniwala or pananaw. In fact, sa mga Trinitarian, kahit mga nasa umbrella sila ng Trinitarianism, ay alam natin na hindi naman din pare-pareho ang kanilang view. Iba po ang Trinity ng Catholic, iba ang Trinity ng Protestant, iba ang Trinity ng mga born again, iba rin ang Trinity ng Adventist, iba't iba ang Trinity na yan at hindi yan talaga pare-pareho. Subalit, karamihan sa mga yan, kaya naniniwala na si Jesus ay Diyos na kapantay ng Ama, ay sapagkat si Jesus daw kasi di umano ang Diyos sa Old Testament. Si Jesus daw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. At siya ring Diyos na napakita at nakipag-usap kay Moises. Ang tanong, totoo po ba ang ganong paniniwala? Sa videong ito ay atin pong lilinawin at sasagutin ang katanungan kung si Jesus ba ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na napakita kay Moises. Isa sa dahilan kung bakit nag-a-arrive sila sa ganong konklusyon ay sapagkat meron pong pahayag ang Panginoong Kristo at kanyang sinabi bago si Abraham ay ako nga. May dalawang katotohanan daw na dapat nating mapansin dito. Una, hindi nagsimula ang kanyang buhay sa sinapupunan ni Maria sapagkat sabi niya nga bago si Abraham ay ninuno ng mga Hudyo. Si Jesus bilang Hudyo, technically, dapat mas matanda si Abraham kaysa kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, bago si Abraham ay ako nga. Na nagpapakitang nag-e-exist, umiiral, or buhay na si Jesus kahit wala pa ang sinapupunan ni Maria. In fact, ay nauna pa siya kay Abraham. Ikalawa, ginamit daw di umano ni Jesus yun pong titulo ng Diyos na ako'y si ako nga. Na nagpapakitang siya daw po yung Diyos na nagpakilala kay Moises o napakita kay Moises at nagsabi or nagpakilala sa pangalang ako nga. So by conclusion, si Kristo po ay umiiral na, siya ay Diyos, siya po ay part ng Godhead, kapantay ng Diyos Ama, ikalawang persona ng doktrina ng Trinidad na siyang napakita kay Moises, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ngayon, totoo po ba na si Kristo po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Para masagot po yung ganyang katuruan, syempre basahin po natin ang Biblia. Biblia po kasi ang gagamitin nating batayan para sukatin kung tama ba ang ganong pagtuturo. Basahin po natin dito po sa Exodo, sa Kapitulo 3, ang talata po ay 6. Ganito po ang sinasabi. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng inyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Napansin niyo po ba yung talata na ating binasa? Dito, tuwiran pong ipinapahayag, ipinapaliwanag, or sinasabi na yung nakikipag-usap kay Moises, siya daw po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So ang tanong, si Jesucristo po ba ito? Ang sagot po ay hindi po. Bakit po natin nasabi? Sapagkat sa talatang ito, hindi naman sinasabi talaga, wala namang tuwirang pahayag na ito po ay anak ng Diyos or si Jesucristo. Ang sabi sa talata, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Pag itinaas po natin sa verse 2, yun pong ating pagbasa, nililinaw po kung sino po yung tuwiran na napakita at nakipag-usap kay Moises. Ang sabi po ay ganito, at ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi nasusuko. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. Ayon po sa talata na ating binasa, ito po ay maliwanag na pagtuturo na hindi po si Jesus yung Diyos na napakita kay Moises na siyang nagpakilalang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sino po ito? Ito po yung anghel ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga tuwirang ang Diyos ang nakakausap ni Moises. Meron po siyang tinatawag na spokesperson. Siya po ay nagsugo ng anghel at yung anghel nagdadala ng mensahe ng Diyos.
At sa kanyang pagdi-deliver, inuulit niya ito na parang ang Diyos mismo ang nagsasalita. Kaya, nung nagpahayag ng mensahe ang anghel, sinabi niya kung ano yung kanyang mensahe. Na ano po yun? Ang mensahe, ako ang Diyos, yung nagbigay ng mensahe sa anghel, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. So maliwanag na ang napakita at nakipag-usap kay Moises, hindi po mismo ang Diyos, hindi rin po ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi nga sa ibang talata ng Biblia, walang nakakita sa Diyos kailanman. Ang kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan, siya ang nagpakilala sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na sa Old Testament ay ipinakilala na ni Jesus ang Diyos. Sapagkat sa huling araw po, saka po isinugo ang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, nung si Jesucristo po ay nagkatawan tao dito sa lupa, sa sinapupunan ni Maria, sa pamamagitan ni Jesucristo ay nakita, nakilala at nakausap ng mga tao ang tunay na Diyos. Sapagkat si Jesucristo po, siya po ay sugo ng dakilang manlilikha. So dito po sa talata na ating binasa, ang nakausap po ni Moises na nagpakilala na may mensaheng Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, hindi po si Jesucristo at hindi rin po ang mismong Diyos, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na anghel. At yung ganyang interpretation, hindi po ito maling doktrina or paniniwala. Ito po ang turo kahit sa New Testament. Nilinaw po sa New Testament na yung nakakausap po ni Moises at namamagitan sa Diyos at sa kanya ay walang iba kundi ang anghel ng Panginoon. So, dito pa lang makikita na natin na kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay Diyos sapagkat siya ang Diyos sa Old Testament, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, na siyang napakita kay Moises, sa tingin ko panahon na ito para pag-isipan mo kasi namamali ka ng paniniwala. Huwag kang basta magpabulag sa pagtuturo ng iyong mga pastor. Bakit? Kasi sigurado ako na may Biblia ka. It's either hardbound or apps sa cellphone. Bakit hindi mo basahin yung kasaysayan ng napakita ang Diyos kay Moises? Sigurado akong mauunawaan mo na hindi ang mismong Diyos ang tuwirang nakita or nakausap ni Moises. Sabi nga sa Bible ni hindi nga daw narinig ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, sa Old Testament, hindi talaga mismong ang Diyos ang nakausap ni Moises, kundi meron po siyang pinaka-spokesperson, walang iba kundi ang sinugong anghel. Ngayon, kung hindi si Kristo, yung Diyos na kinikilala ng mga Israelita na napakita kay Moises, sino po yung Diyos nila? Sino ba yung Diyos ni Jesucristo at ng bansang Israel? Pansinin po ninyo yung madalas kong basahing talata bilang sagot po sa katanungan pong ito. Ang sabi po ay ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. So sa talatang ito, nililinaw na yung Diyos ni Jesucristo at ng bansang Israel, maging ng kanyang mga alagad, hindi po siya kundi ang Diyos Ama. Ang sabi nga po ng pahayag ni Jesucristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. So yung Diyos po ng bansang Israel kasama ni Jesucristo, hindi po siya mismo. Wala siyang ganong pahayag. Kahit kailan, hindi talaga siya nagturo na siya ang Diyos ng bansang Israel. Wala rin siyang pahayag kailanman sa buong Biblia. Kahit basahin po natin cover to cover yung four gospel, wala po siyang pagpapahayag na siya po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya yung pagtuturo na si Jesus po ang Diyos na napakita kay Moises, ito po ay fake news. Hindi po ito totoo. Gano'ng katagal ka pang magpapaniwala sa ganitong kasinungalingan? Ginigising ka na po ng salita ng Diyos. Ginigising ka na ng Biblia na ang tunay na Diyos, ito po yung Diyos ni Jesucristo. Hindi ka ba niyan proud na yung Diyos ni Jesucristo at ng kanyang mga alagad, yun yung kikilalanin mong Diyos? Ikaw ba ay maliligaw? Ikaw ba ay maiimpyerno pag gano'n ang paniniwala mo? I don't think so, kasi yun yung turo ni Jesus. So ito yung dapat nating paniwalaan. Kaya bilang paglilinaw, hindi po si Jesus ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na napakita kay Moises. Yun po ang Diyos Ama na siyang Diyos ni Jesucristo at ng bansang Israel. Ngayon, about po sa paggamit ng title na Ako'y si Ako Nga. Kasi nagpakilala ang Diyos kay Moises. Siyempre, alam natin may tagapamagitan na nakikipag-ugnayan mismo kay Moises, which is yung anghel. Ngayon, nung nagpakilala ang Diyos, nung tinanong ni Moises, baka pag pumunta ako doon, sabi ni Moises, sa mga kapatid kong Israelita, tapos tanungin nila kung ano yung pangalan mo, ano sasabihin ko? Ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, ang sabi niya, ako yaong ako nga.
sabihin mong sinugo ako sa iyo ni ako nga. Ngayon, si Jesucristo ba ang Diyos na yon? Dahil sinabi niya doon sa aklat ng Juan na bago si Abraham ay ako nga? Ang sagot ay hindi po. Sapagkat yung salitang ako nga, hindi lang naman ang Diyos ang gumamit niyan. Hindi lang naman si Jesucristo, napakarami pa. Tandaan natin, pag ginagamit ng mga Hudyo or Grego, yung salitang ako nga, hindi lagi ito tumutukoy sa title. Hindi ito laging tumutukoy sa pangalan, pangtitulo ng ating Panginoon Diyos. Ginagamit din po yung salitang ako nga to confirm na ikaw ngayon tinutukoy or pinag-uusapan. Halimbawa po, yung pinagaling ni Jesus, nilinaw niya, ginamit niya yung salitang ako nga to confirm na siya nga yung tinutukoy sa pinag-uusapan. Ganon din po yung anghel. Ginamit niya rin po yung katagang ako nga, pero hindi bilang title. Ganon din po sa Jesucristo. Ginamit niya rin yung salitang ako nga. Hindi rin po para sabihin siya yung nagmamayari ng titulo na yun, kundi to confirm, based po sa daloy ng konteksto or pahayag ni Jesucristo, kinukumpirma ni Kristo na siya nga ay umiiral na bago pa ipanganak si Abraham. Kaya ang sabi ni Jesucristo, bago si Abraham ay ako nga. Ang kahulugan nun, bago pa ipanganak si Abraham, nag-e-exist na ako. So hindi niya ginagamit yung salitang ako nga bilang title para sabihin siya yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na napakita kay Moises. Hindi ho ganon. Sapagkat kung gagawin nating Diyos lahat ng gumamit ng title na ako nga or salitang ako nga, aba darami ang Diyos, kahit anghel magiging Diyos po natin. So, maliwanag na hindi po ito batayan, hindi po ito matibay na argumento, kundi ito'y nagpapatunay lamang na si Jesucristo, bago po ipanganak ni Abraham, siya po ay nag-e-exist na. Kaya po tama yung doktrina at paniniwala ng Church of God Seventh Day na si Jesucristo, hindi po siya ang tunay na Diyos, hindi po siya ang Diyos na kapantay ng Ama or part ng Godhead. Pero siya po ay una or panganay sa lahat ng mga nilalang. At sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, tama yung pahayag ni Jesucristo na nag-e-exist na siya bago pa si Abraham sapagkat siya po ay first of all creation. Hindi po ibig sabihin siya mismo yung Diyos na napakita kay Moises. So sana maliwanag po yung bagay po na yan. Kasi yung mga katotohanan na yan, hindi nyo po yan mapapakinggan sa mga pastor ng Trinitarian. Lagi nilang iniiba, lagi nilang ipinipilit or iginigiit na si Kristo ay Diyos na kapantay ng Ama. So hindi po totoo yan, batay po sa mga talata na ating binasa. Katunayan, si Jesucristo dumudiyos sa Diyos po ng bansang Israel. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kalwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagpapakilala sa Kanya. Kahit po sa mga sulat na itinuturo po sa mga alagad, maliwanag na sinasabi na si Jesucristo ay merong Diyos na siyang Diyos din na kinikilala ng Iglesia ng Diyos. Ito'y walang iba kundi ang Ama. Hindi po si Jesucristo, ni hindi rin ang banal na Espiritu. Ngayon, bakit natin natitiyak na imposible na makita at malapitan ni Moises ang Diyos? Ganito po yung ating mababasa. Dito po sa unang Timoteo, ganito po ang sinasabi. Unang Timoteo, sa 6 ang talata po ay 16. Pakinggan po ninyo. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ayon po sa talata na ating binasa, ito hindi papasok actually dito sa Jesucristo Hindi, imposible. Ito rin po ay matibay na katunayan na hindi rin naman talaga personal na nakita ni Moises ang Diyos. Sapagkat ang Diyos daw ay nananahan doon sa liwanag na hindi malapitan. So paano mangyayari na makikita ang Diyos? Kaya ang sabi sa talata, hindi po siya nakita o makikita man. Yung salitang makikita, dito bagsak na ho para i-qualify natin na ito'y tumutukoy kay Jesucristo bilang Diyos. Sapagkat nung si Jesucristo ay nagkatawan tao, siya po ay nakita. So, magiging mali ang Biblia kung ipipilit natin na si Jesucristo ang Diyos na napakita kay Moises. Ang tunay na Diyos, siya po ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Hindi nakita o makikita man. So wala pong pahayag or kahit pahiwatig idea mula sa banal na kasulatan na ang Diyos ay makikita ng tao. Ang totoo, nakita po ng tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Nung ang Diyos nagsugo sa kanyang pinakamamahal na anak, which is si Jesucristo,
Sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo, nahayag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano po yung papel bilang anak ng Diyos? Ano po ang tungkulin na iniatang ng Diyos kay Jesucristo? Ganito po yung pagtuturo sa aklat ng Juan sa 1 ang talata po ay 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga po isinugo ng Diyos Jesucristo kasi marami talagang magtuturo ng maling aral Marami ang magtuturo ng false doctrine, lalo na sa doktrina ng kadyusan. Kaya sinugo si Jesucristo sa layunin, ipakilala sa iyo ang tunay na Diyos. Kaya nga ipinakikilala na sa iyo ni Jesucristo, ayaw mo pang makinig. Mas paniniwalaan mo pa yung mga pastor nyo. Mas paniniwalaan mo pa yung mga ministro nyo, yung mga pari po ninyo, na kung saan kaiba naman sa layunin ng pagsusugo kay Kristo. Si Kristo, kaya po siya isinugo upang ipakilala ang tunay na Diyos. Kaya nga mababasa natin sa Hebreo 1, talatang 1 hanggang 2, na noong una ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga sinugong propeta. Sa huling araw ay nagsalita ulit siya, ito'y sa pamamagitan naman ng kanyang minamahal na anak. So dito makikita natin na si Jesucristo, siya talaga yung tagapagpakilala sa tunay na Diyos. Tagapagpakilala ng kapangyarihan, kabutihan, kaawaan, at pinakakasukdulan ng pag-ibig ng Diyos. Pero sa lahat ng mga bagay na ito, kailanman hindi kasama sa ministeryo niya na ipakilala na siya ay kapantay ng Diyos. Kailanman hindi kasama sa kanyang tungkulin o pagsusugo sa kanya na ipakilala na siya ay Diyos na part ng Godhead. False doctrine po yan at dapat po yung bitawan or alisan. Ngayon, kung pag-uusapan ay misyon ni Jesucristo, ipakilala ang tunay na Diyos. At ito ay natupad ni Jesucristo. Ito ay na-fulfilled niya. Ang sabi po sa Juan sa 17, ang talata po ay 1 hanggang 3. Muli, babasahin natin yung talata sa Biblia. Para sa akin, ayos lang ulit-ulitin ang talata at least salita naman ng Diyos ang ating binabasa. Kaysa naman ang ulit-ulitin natin is yung maling katuruan ng maraming mga mangangaral sa panahong ito. Ang sabi po, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ayon po sa misyon ni Jesucristo, ang ipinakilala niya na iisang Diyos na tunay, walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya nga ang sabi niya, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pero syempre hindi natatapos doon kasi koma yun tapos at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Kung mapapansin po ninyo, nagpakilala rin si Jesucristo. Bakit niya kailangan gawin po yun? Kasi siya po ay may dalang mensahe. Natural lamang na sabihin niya kung sino yung nagpapadala ng mensahe na galing sa kanya. At sabi niya, siya ay sinugo ng iisang tunay na Diyos. Hindi niya sinasabing ikaw at saka ako ay makilala na iisang Diyos na tunay. Hindi ho ganon. Ang sabi niya, ikaw ay makilala na iisang Diyos na tunay at ako na iyong sinugo. So maliwanag po na si Jesucristo nagpapakilala rin pero hindi bilang Diyos kundi bilang sugo ng Diyos. Ang Ama ipinakilala ng Biblia, ipinakilala ni Jesus, ipinakilala ng mga apostol, ipinakilala ng mga propeta, iisa pagtuturo nila. Ang Ama ang iisang tunay na Diyos. So by conclusion, hindi po si Jesucristo ang Diyos sa Old Testament. Hindi po si Jesucristo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na napakita kay Moises. Si Jesucristo ay anak ng Diyos, tagapagligtas at isinugo ng Diyos Ama upang ipakilala kung sino ang tunay na Diyos.